Sa mga gabi ng katahimikan, may mga sigaw na hindi naririnig ng iba. May mga lihim na hindi nakasulat sa aklat, pero nakaukit sa lupa, sa hangin, at sa dugo ng mga taong nagdanas nito. At ngayong gabi isa na namang kwento ang muling magbubukas. Isang kwento ng pagbalik ng nilalang na matagal nang itinaboy ng lipunan, ngunit hindi kailanman nawala. Ang tinatawag nilang Antingerong Palaboy. Si Mario ang bida ng ating kwento, isang lalaking payat, gusgusin, at pamilyar na sa sakit ng pagtanggi. Bata pa lang siya'y itinakwil na ng sariling pamilya dahil sa kakaibang sumpa na dala ng kanyang dugo. Lagi siyang lumaki sa kalsada, palipat-lipat ng bayan, laging bitbit ang maliit na supot na naglalaman ng kakaibang anting-anting na minana pa raw niya sa kanyang lolo. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang palaboy. Ngunit sa mga matang marunong tumingin may tinatagong misteryo ang bawat hakbang niya. Madaling araw noon, naglalakad siya sa gilid ng kakahuyan sa Negros. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig. Pero kakaiba ang gabing iyon, dahil ang dilim ay parang masyadong makapal, parang may nakatago sa bawat sulok. Nang dumaan siya sa lumang punong balete, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang kanyang paghinga nang maramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya, kahit wala siyang nakikita. Pinakiramdaman niya ang anting-anting sa kanyang bulsa, at doon siya nakaramdam ng kakaibang pagtibok. Para bang may sariling puso ang bagay na yon. Hindi lahat ng oras ay puno ng takot kay Mario. Mayroon din siyang kaibigang si Tisoy, isang batang tambay na laging nakasunod sa kanya, kahit wala silang pera o direksyon. Sa kabila ng kanilang gutom at hirap, nakukuha pa rin nilang magbiruan. Mario, baka naman iyan anting-anting mo pampaswerte lang sa tong-its, hindi laban sa aswang, biro ni Tisoy habang pinipilit nilang humanap ng makakain. Kahit papaano, ang tawa ni Tisoy ang nagiging liwanag sa madilim na mundo ni Mario. Ngunit unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan. May mga manok na nawawala sa baryo. May mga asong tahol ng tahol tuwing hating gabi, nakatingin sa iisang direksyon ng gubat. May mga bata na biglang nagkakasakit, na para bang hinihigop ang lakas habang natutulog. At sa lahat ng ito, palaging nasa paligid si Mario, tahimik, nakamasid, parang laging may alam na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Isang gabi, habang sila ni Tisoy ay nagkukubli sa isang lumang kubo, narinig nila ang nakakakilabot na ingay mula sa labas. Isang malalim, garalgal na huni, hindi tunog ng tao, hindi rin hayop. Unti-unti itong lumalapit, at kasabay nito'y parang sumasakit ang anting-anting ni Mario, kumikirot na tila ba tinatawag siya. Napatingin si Tisoy, baka sa mukha ang takot. Mario, ano yon? Bakit parang alam ka niya? Humigpit ang hawak ni Mario sa kanyang bulsa. Sa kabila ng kanyang takot, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Dahil matagal na niyang alam na ang aswang na matagal nang tinatakbuhan ng mga tao sa Negros, ay hindi lang basta kalaban. May kaugnayan ito sa kanyang nakaraan, sa dugo niyang isinumpa, at sa anting-anting na minana niya. At sa mismong sandaling iyon, isang anino ang dumaan sa bintana ng kubo, mabilis, parang kidlat. Napasinghat si Tisoy at napaatras. Pero si Mario, nanatiling nakaupo, nakatitig, habang ang anting-anting ay tila ba umiilaw sa ilalim ng kanyang damit. Sa dilim ng gabi, may tinig na bumulong hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa kanyang isipan, panahon na para bumalik. Ngunit bumalik saan? At bakit ngayong gabi? Ang kwento ng Antingerong Palaboy ay magsisimula muli, at ang Negros ay muling mababalot ng takot. Lumipas ang ilang gabi matapos marinig ni na Mario at Tisoy ang mahiwagang bulong. Hindi nila iyon agad pinansin, pilit na iniisip na baka guni-guni lamang. Ngunit hindi natatapos ang mga kakaibang pangyayari. Lalo pang dumami ang mga alagang hayop na nawawala, at may isang matandang babae sa baryo ang natagpuang walang malay sa gilid ng sapa, parang piniga ang lahat ng lakas niya. Habang nakatingin ang mga tao sa bangkay ng matanda, hindi na iwasan na mapatingin din sila kay Mario. Palaging nandyan ang palaboy na yan, bulong ng isa. May sumpa talaga ang batang yan, dagdag ng iba. Sanay na si Mario sa mga tingin iyon, mapanlait, mapaghusga. Ngunit ngayong matanda na siya, mas masakit dahil ramdam niyang may bahid ng katotohanan.
Hindi siya ordinaryo. Alam niya iyon. At alam din niyang may kinalaman ang kanyang dugo. Noong bata pa siya, naaalala niya ang kwento ng kanyang lola. Ang kanilang pamilya raw ay tagapagmana ng isang lihim na tungkulin, ang pagbabantay laban sa mga nilalang ng dilim. Ang kanyang lolo ang huling nagdala ng anting-anting, ngunit matapos mamatay, iniwan ito kay Mario. Ang problema, hindi kailanman ipinaliwanag sa kanya kung paano ito gamitin o kung bakit siya ang napiling magmana. Ang tanging naiwan ay takot at tanong. Dahil dito, lumayo ang kanyang ina at mga kapatid. Sinisi siya sa lahat ng kamalasan. At nang lumaki siyang mag-isa, natutunan niyang magtiis sa gutom at pagod, palaging kasama ang anting-anting na tila ba may sariling buhay. Ngunit ngayong gabi, habang nakaupo sila ni Tisoy sa tabi ng apoy, biglang lumitaw mula sa dilim ang isang matandang albularyo. Kilala siya ng mga taga-baryo bilang si Kaedring, ang mga gamot na bihira nang lumabas sa kanyang kubo. Mario, sabi ng matanda, paos ang tinig, hindi ka na pwedeng magtago. Nagkatinginan sina Mario at Tisoy. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mario. Lumapit si Kaedring, at sa kanyang kamay ay may hawak siyang maliit na sisidlan na yari sa kabibe. Binuksan niya ito, at sa loob ay may mutya, maliit na bato na kumikislap sa ilalim ng apoy. Matagal ko nang nararamdaman ang pagbalik ng itim na kapangyarihan dito sa Negros. Ang aswang na pinaniniwala ang napatay ng iyong lolo, hindi siya tuluyang nawala. Bumabalik siya. At ikaw lamang ang may kakayahang pumigil. Nanlamig si Mario. Hindi niya matanggap. Ako? Isang palaboy? Paano ko magagawa yon? Wala akong alam. Hindi ko nga kayang ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit biglang umilaw ang kanyang bulsa. Ang anting-anting na matagal na niyang dala, biglang uminit at nagningning. Halos masunog ang balat niya sa lakas ng pagkinang. Nagulat si Tisoy at napaatras. Ayan ang patunay, wika ni Kaedring. Ang anting-anting ay tumutugon lamang sa tunay na tagapagmana. Hindi ito basta swerte, Mario. Ito ang susi sa pakikipaglaban sa dilim. Hindi ko to gusto, mariing sagot ni Mario, halos nanginginig. Ayoko maging bahagi ng sumpa na to, gusto ko lang ng tahimik na buhay. Tahimik si Tisoy, ngunit kita sa kanyang mata ang kaba at paghanga. Mario, baka totoo nga. Baka ito na ang dahilan kung bakit ka palaging tinataboy. Dahil mas malaki ang tungkulin mo kaysa sa amin. Ngunit lalo lamang nadagdagan ang bigat sa dibdib ni Mario. Habang tumitindi ang usapan, may biglang lumabas na liwanag mula sa gilid ng ilog. Isa itong diwata, marikit at maamo, ngunit baka sa kanyang mukha ang lungkot. Lumutang siya sa kanilang harapan, at nagsalita na para bang nagmumula sa hangin ang kanyang tinig. Mario, wika ng diwata, ang dugong dumadaloy sa iyo ay hindi sumpa. Ito ay biyaya, ngunit isa ring pasanin. Ang nilalang na tinatawag nilang Haring Aswang ay bumabangon muli. Siya ang dahilan kung bakit unti-unting namamatay ang mga hayop at tao. Kung hindi ka kikilos, mas marami pang buhay ang mawawala. Napayuko si Mario, halos mabingi sa bigat ng mga salitang iyon. Dumampi ang diwata ng kanyang palad sa mutya na hawak ni Kaedring, at biglang nagnining ito ng higit sa dati. Ang mutya at ang anting-anting ay dapat magsama. Kapag pinagsanib, bubukas ang lakas na itinago ng iyong mga ninuno. Ngunit ito ay hindi ibibigay ng basta-basta. Kailangan mong matuto. Kailangan mong piliin ang daan. Piliin, ulit ni Mario, halos pabulong. Paano kung ayoko? Kung tatanggihan mo, sagot ng diwata, darating ang panahon na kahit saan ka magtago, ang dilim ay susunod sa iyo. Hindi ka makakatakas. Tahimik silang lahat. Tanging langit-ngit ng apoy at huni ng kuliglig ang maririnig. Si Tisoy ang unang bumasag ng katahimikan. Mario, baka ito na ang pagkakataon mo. Hindi ka na kailangang maging palaboy habang buhay. Baka ito ang daan para patunayan mong mali sila. Ngunit sa kaloob-looban ni Mario, lumalaban ang kanyang puso. Ang sakit ng nakaraan, ang takot na mabigo, at ang pangungutya ng mundo, lahat iyon ay biglang bumalik. Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin.
Hindi ako bayani, mahinang sabi niya, halos pumatak ang luha. Wala akong halaga. Ngunit sumagot ang diwata, mariin at malinaw, lahat ng sugatan ay may halaga. At minsan, ang pinakawalang inaasahan siya ang pinipili ng tadhana. Habang lumalayo ang liwanag ng diwata, iniwan siya ng isang babala, maghanda ka. Dahil sa susunod na kabilugan ng buwan, magpapakita ang Haring Aswang. At kapag dumating ang oras na yon, wala nang atrasan. Muling bumigat ang hangin. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa puso ni Mario, isang digmaan ang nag-umpisa, hindi laban sa halimaw, kundi laban sa sarili niyang takot. At sa dilim ng gabi, habang hawak niya ang anting-anting, narinig niyang muli ang bulong na minsang nagpayanig sa kanyang kaluluwa, panahon na para bumalik. Mula ng gabing iyon, hindi na matahimik si Mario. Sa bawat hakbang niya sa baryo, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin. Ang ilan ay takot sa kanya, ang iba na may puno ng galit. Sa bawat bulong ng mga tao, para bang bumabalik ang lahat ng sakit ng kanyang kabataan, ang araw na itinaboy siya ng kanyang sariling ina, ang gabi ng gutom at lamig na mag-isa niyang nilabanan, at ang mga pagkakataong itinuro siya na para bang siya ang sanhi ng lahat ng kasamaan. Ngayon, heto siya. May anting-anting sa bulsa, may mutya na ipinagkatiwala sa kanya, at isang propesya na pilit niyang tinatanggihan. Pero sa puso niya, naglalaban ang dalawang boses, isa na nagsasabing wala siyang halaga, at isa na nagtutulak na yakapin ang kapalaran. Habang naglalakad siya sa gilid ng palayan, sumabay si Tisoy. Mario, hindi ka ba natutuwa? Hindi na pala basta sumpa ang dala mo. Tadhana yan. Baka ikaw ang makapagliligtas sa atin. Ngunit hindi siya nakasagot. Tinitigan lang niya ang madilim na ulap na dahan-dahang bumabalot sa buwan. Parang sinasakal siya ng sarili niyang alaala, lalo na ang huling sandaling nakita niya ang kanyang ina. Umalis ka, Mario, matalim na sigaw noon ng kanyang ina. Wala kang dala kundi malas. Ikaw ang pumatay sa tatay mo. Hindi niya alam kung totoo yon. Bata pa siya noon. Ang naaalala lang niya ay ang biglang pagkamatay ng kanyang ama, at ang pagkinang ng anting-anting na iniwan nito. Simula noon, hindi na siya muling nakauwi. At ngayong muling nabanggit ng diwata ang pangalan ng kanyang lolo, at ang tungkuling iniwan nito, mas lalo niyang naramdaman ang sugat ng pagkakahiwalay. Paano ako lalaban kung ang sarili kong pamilya hindi ako tinanggap, bulong niya sa sarili. Hindi nakasagot si Tisoy. Sa halip, bahagyang tinapik nito ang balikat niya. Kaya mong bumangon, Mario. At kung ayaw ng iba, ako nandito. Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang lumamig ang paligid. Tumahimik ang mga kuliglig. At mula sa gilid ng palayan, may gumalaw. Unay anino lang, mahaba, baluktot, at gumagapang. Napahinto sila. Mario, nakikita mo ba yon? Pabulong na tanong ni Tisoy. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang na hindi tao, hindi rin hayop. Payat ito, mahaba ang mga daliri, at ang mga matay pula na tila nagliliyab. Nang umamba itong sumugod, agad na kumirot ang anting-anting ni Mario, parang nagbababala. Takbo, sigaw niya. Tumakbo sila sa gitna ng palayan, habol ang halimaw. Ang mga paa nito'y parang hindi lumalapat sa lupa, mabilis, at nakapangingilabot ang bawat huni na lumalabas sa bibig. Naramdaman ni Mario na halos abutin na sila. Ngunit biglang nagninning ang mutya na nakatago sa sisidlan ni Kaedring na nasa bag niya. Mula rito'y lumabas ang tila alon ng liwanag na saglit na nagpahinto sa nilalang. Hinal na paatras ito. Ngunit bago tuluyang maglaho sa dilim, nagsalita ito sa isang tinig na parang maraming boses na nagsasabay, hindi ka makakatakas, tagapagmana. Papalapit na siya. Papalapit na ang Haring Aswang. At nawala ang halimaw na parang usok. Halos mawala ng lakas si Mario, nakaluhod sa gitna ng palayan. Hindi ko kaya to, Tisoy, paano ko haharapin ang isang hari ng mga halimaw, kung sa isang anino lang, muntik na akong mamatay. Umailing si Tisoy. Narinig mo naman si Kaedring at ang diwata. Hindi ikaw mag-isa. May anting-anting ka, may mutya ka. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili. At kung hindi ikaw, sino?
Ako, pilit niyang tinatawanan, kahit baka sa boses ang takot. Ngunit sa loob ni Mario, hindi basta natutunaw ang kanyang mga sugat. Ang bigat ng iniwang salita ng kanyang ina ay parang lason na paulit-ulit niyang naririnig, ikaw ang pumatay sa tatay mo. Hindi siya sigurado kung kaya niyang buhatin ang tungkulin, kung sa simula pa lang ay kasalanan na ang dala niya. Dumating sila sa kubo ni Kaedring, hingal at pawisan. Naghintay ang albularyo, parang alam na niya ang nangyari. Mga anino ng dilim ang sumusubok sa'yo, sabi nito. Mga bantay ng Haring Aswang. Hanggat hindi ka tumatanggap, lalakas sila. Hanggat nagdududa ka, mas madali kang titirahin. E paano kung ayaw ko talaga, biglang pasigaw ni Mario. Bakit ako? Bakit hindi ibang tao? Hindi ba sapat na itinaboy ako ng pamilya ko? Hindi ba sapat na palaboy ako buong buhay? At ngayon, gusto niyo akong gawing tagapaglaban? Hindi ako bayani. Tahimik si Kaedring, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot. Hindi mo kailangang maging bayani, Mario. Kailangan mo lang maging totoo sa dugo mo. Lumapit si Tisoy, mahigpit ang tingin. Kung hindi mo kayang gawin para sa sarili mo, gawin mo para sa mga taong mawawala kung hindi ka kikilos. Para sa mga bata, para sa mga pamilya, para sa atin. At kung iisipin mo na mag-isa ka, mali ka. Nandito ako. Napatigil si Mario. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init ng pagkakaibigan na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya. Ngunit kasabay noon, naramdaman din niya ang bigat ng responsibilidad. Sa labas, muling dumaan ang malamig na hangin. At sa malayo, sa ibabaw ng bundok, may kumislap na pulang ilaw, parang apoy na dahan-dahang lumalaki. Ramdam ni Mario ang panginginig ng lupa. Isa lamang itong palatandaan, papalapit na ang mas malaking panganib. Habang mahigpit niyang hawak ang anting-anting, narinig niyang muli ang bulong. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas matalim, hindi takot ang papatay sa iyo, Mario, kundi ang pagdududa. Napapikit siya, halos lumuha. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tunay niyang kalaban ay hindi lamang ang Haring Aswang, kundi ang sarili niyang sugat, ang kanyang takot, at ang alaala ng ina na tumalikod sa kanya. At sa gabing iyon, habang muling bumabalot ang dilim sa Negros, isang desisyon ang pilit na kumakatok sa puso ni Mario, lalaban ba siya, o tuluyan na lamang siyang tatakbo. Lumipas ang mga araw na parang mas mabigat ang hangin sa bawat sulok ng Negros. Ang mga tao sa baryo ay unti-unti nang hindi lumalabas tuwing gabi. Ang mga pinto'y laging nakapinid, at sa bawat tahol ng aso, nagigising ang lahat ng takot na pilit nilang itinatago. May mga ulat ng mga bangkay ng hayop na nakakalat sa palayan, wala nang laman ang loob, para bang hinihigop ang lahat ng buhay. Ang mga matatanday bulong ng isang pangalan, ang Haring Aswang. Si Mario, sa kabila ng takot, ay pinilit na sumama sa mga aral ni Kaedring. Tuwing gabi, pinapasanay siya ng matanda sa paggamit ng anting-anting, paano ito ipahinga sa dibdib, paano damhin ang pintig ng kapangyarihan nito, at paano ipunin ang liwanag na kaya nitong ibuga. Ngunit sa bawat pagsasanay, laging may alinlangan. Madalas ay nanginginig ang kanyang mga kamay, at sa halip na liwanag, usok lamang ang lumalabas. Hindi sapat na hawakan mo lang ang anting-anting, Mario, paulit-ulit na sabi ni Kaedring. Kailangan mong maniwala sa sarili mong lakas. Ang anting-anting ay kasangga, hindi sandata. Kung duda ang dala mo, duda rin ang ibabalik nito. Madalas, si Tisoy ang bumigising sa loob niyang halos sumuko na. Tignan mo ako, wika nito minsan habang nagkukubli sila sa isang lumang kubo. Wala akong anting-anting, wala akong mutya. Pero kung kaya kong sumama sa iyo, kahit natatakot ako, bakit ikaw na may dala ng lahat ng ito, hindi mo kayang tumayo? Napatahimik si Mario, ngunit ang bigat ng kanyang sugat ay laging bumabalik. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig pa rin niya ang tinig ng kanyang ina. Minsan, habang nag-iisa siya sa ilog, hindi niya mapigilang tanungin ang sarili, baka nga totoo, baka siya nga ang malas, at baka sa kanyang mga kamay, mas lalo lamang malugmok sa dilim ang lahat. Ngunit hindi na niya kayang baliwalain ang mga palatandaan. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Tisoy sa may tabing sapa,
nakita nilang ang tubig ay nagkulay itim, at sa ibabaw nito ay lumitaw ang mga aninong walang mukha. Hindi sila umaatake, ngunit sabay-sabay silang nakatingin kay Mario, parang nanunukso. Pagkatapos ng ilang saglit, bigla silang naglaho, iniwan silang pareho na nanginginig at hindi makapagsalita. Hindi na sila nagtatago, bulong ni Tisoy. At totoo nga. Sa mga sumunod na gabi, mas marami pang kakaibang pangyayari. May mga batang umiiyak na parang walang dahilan, ngunit kapag tinitingnan, may bakas ng malalaking kamay sa kanilang balikat. May mga puno na natutuyo magdamag, para bang hinihigop ng kung anong hindi nakikita. At isang gabi, nakita ng mga tao ang isang higanting ibon na umiikot sa ibabaw ng baryo, nakatingin sa ilalim gamit ang pulang mata. Dumagsa ang takot. At sa gitna nito, si Mario ang laging tinitingnan ng lahat. Ang iba'y nagmamakaawa na tulungan sila, ngunit ang iba na may galit, sinisisi siya sa lahat. Kung hindi dumating ang palaboy na yan, hindi tayo pagbubuntunan ng dilim, sigaw ng isa. Bitawan mo na lang ang anting-anting at umalis, dagdag ng iba. Napalunok si Mario, hindi makasagot. Ang sakit ng mga salita'y parang patalim na muling humihiwa sa sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit sa likod ng lahat, may isang maliit na tinig na palaging bumabangon. Hindi iyon ang bulong ng aswang, kundi ang tinig ng kaibigan. Si Tisoy, palaging nakatayo sa kanyang tabi. Huwag kang makinig sa kanila. Hindi nila alam ang dala mo. Pero alam ko. At naniniwala ako na kaya mo. Isang gabi, dinala sila ni Kaedring sa gilid ng kagubatan. Doon, ipinakita niya ang isang lumang kasulatan na isinulat pa ng mga ninuno. Nakalagay doon ang larawan ng anting-anting at mutya, at sa ilalim, isang babala, kapag ang buwan ay naging dugo, ang haring aswang ay muling magbabangon. At ang tagapagmana ang siyang huling harang sa paglaganap ng dilim. Malapit na ang kabilugan, bulong ni Kaedring, halos pabulong. At kung pagbabasihan ang mga palatandaan, darating na siya. Napatitig si Mario sa buwan na unti-unting natatakpan ng mga ulap. Paano kung hindi ko kayanin, tanong niya, halos pabulong. Lahat ng laban ay nagsisimula sa takot, sagot ng diwata na biglang lumitaw mula sa liwanag ng gabi. Ang kanyang tinig ay marahan ngunit mariin. Ngunit tandaan mo, Mario, hindi takot ang magtatakda ng kapalaran mo. Ikaw ang pipili. Hindi na siya nakasagot. Ang kanyang dibdib ay mabigat, ngunit sa kaibuturan, may umuusbong na apoy na hindi niya maipaliwanag. Sa sumunod na gabi, mas naging matindi ang presensya ng kaaway. Sa malayo, mula sa bundok, nakikita nila ang kakaibang liwanag, pulang apoy na parang sinasayawan ng mga anino. At sa bawat ihip ng hangin, may kasamang tinig na sabay-sabay. Papalapit na kami, si Mario at Tisoy ay magkasamang nakaupo sa tabi ng apoy. Tahimik silang dalawa, parehong alam ang bigat ng paparating. Si Tisoy, pilit na umiti. Kung tutuusin, baka ito na ang pinakawalang hiya kong desisyon sa buhay, ang sumama sa isang palaboy na tagapagmana laban sa isang hari ng mga halimaw. Napatawa si Mario, mahina, ngunit totoo. At ako naman, ito na ang pinakawalang hiya kong laban na ang tanging kasama ko, tambay na walang armas. Pareho silang natawa kahit saglit lang. Ngunit pagkatapos noon, bumalik ang katahimikan. Pareho nilang alam na sa kabila ng biro, maaaring wala na silang bukas. Sa dilim ng gabing iyon, dumaan ang isang malaking anino sa ibabaw ng baryo. Hindi na ito mukhang ibon, kundi isang halimaw na may pakpak, mahaba ang dila, at ang mga matay nagliliyab ng pula. Hindi ito lumapit, ngunit sapat na ang anyo nito upang manlamig ang lahat ng nakakita. At sa puso ni Mario, naramdaman niya ang panginginig ng anting-anting. Hindi pa ito ang laban ngunit papalapit na. At sa bawat tibok ng kanyang dibdib, lalong nagiging mabigat ang tanong, kaya ba niyang maging sandata laban sa dilim, kung ang sugat ng kanyang nakaraan ay hindi pa rin naghihilom? Ang buwan ay unti-unting nagiging pula. Ang hangin ay nagiging mas malamig. At ang katahimikan ng baryo ay napupuno ng takot na hindi na kayang itago. Sa bawat gabi, ang presensya ng kaaway ay mas lumalakas. At sa bawat araw, ang oras ni Mario ay mas nauubos. Sa mga sumunod na gabi, lalong bumigat ang presensya ng dilim.
Halos araw-araw may ulat ng panibagong pangyayari, may batang biglang nawawala at kinabukasan ay muling nagbabalik, pero hindi na pareho ang mata, parang laging nakatitig sa kawalan. May magsasakang natagpuan sa palayan, buhay pa pero wala ng boses, tila inagawan ng dila. At sa bawat pangyayaring ito, lalong naniningkit ang tingin ng mga tao kay Mario, para bang kasabay ng pagbabalik ng dilim ay siya ring pagbubukas ng sugat ng baryo. Isang gabi, habang nagbabantay sila ni Tisoy malapit sa kubo ni Kaedring, bigla silang nakarinig ng tawanan mula sa loob. Hindi ito normal na tawa, malamig, parang may kasamang pang-uyam. Dahan-dahan silang lumapit, at nang sumilip si Mario, nakita niya si Kaedring na nakaupo, kausap ang isang nilalang na hindi tao. Ang balat nito'y kulay abo, ang mga matay dilaw na parang mata ng ahas. Nakahud ito, at bagamat nakayuko, bakas na hindi ito mortal. Matagal mo na akong niloloko, Kaedring, anang nilalang, paos at matalim. Sabi mo'y mahina ang tagapagmana. Pero tignan mo, unti-unti nang gumigising ang kanyang kapangyarihan. Naninikip ang dibdib ni Mario. Gusto niyang sumugod, ngunit pinigilan siya ni Tisoy. Sandali lang, makinig muna tayo. Umiling si Kaedring, tila ba nagtatanggol sa sarili. Hindi mo nauunawaan. Hindi pa siya handa. Ang mga sugat niya ay mas malalim kaysa iniisip mo. At kung hindi siya tatanggap, mawawalan siya ng saysay. Napangisi ang nilalang. Hindi siya tatanggap. Dahil oras na malaman niya ang totoo, siya mismo ang tatapos sa sarili niya. At bago pa makapagtago sina Mario, biglang lumingon ang nilalang. Ramdam nilang natagos sila ng malamig nitong tingin. Ngunit imbes na sumugod, bigla itong naglaho, iniwan si Kaedring na pawisan at tila nawalan ng lakas. Mabilis na lumabas si Mario, galit at nanginginig. Ano yon, Kaedring? Kaaway mo ba yon? O kakampi? Hindi agad sumagot ang albularyo. Sa halip, tumingin siya kay Mario na parang nahihirapan magsalita. May mga bagay na hindi mo pa dapat malaman, hindi. Karapatan kong malaman, putol ni Mario. Kanina pa ako naliligaw sa mga bulong at babala. Kung buhay ko ang nakataya, sabihin mo ang totoo. Tahimik ang paligid. Tanging apoy lang ang gumagalaw sa lampara. At sa huli, bumuntong hininga si Kaedring. Ang haring aswang hindi lang siya basta kaaway ng mga tao. May dugo siyang konektado sa inyo, Mario. Ang iyong lolo ang naging tagapagtakip ng lihim na ito, na ang dugong dumadaloy sa iyo ay hindi lang dugong bantay. May bahid din ito ng lahi ng dilim. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mario. Napatras siya, halos hindi makahinga. Anong ibig mong sabihin? Nakalahati akong aswang. Umiling si Kaedring. Hindi ganap. Ngunit ang iyong ama siya'y minsang naligaw. Sa kanyang pakikipagsapalaran, nakatagpo siya ng nilalang ng dilim at sa pagsasanib nila, nabuo ang dugong dalawa ang pinagmulan. Ang lolo mo ang nagbantay, ang ina mo ang natakot, at ikaw ang iniwan ng lahat. Nanlabo ang paningin ni Mario. Para bang ang lahat ng bigat na kanina'y kaya pa niyang buhatin, ngayoy tuluyan ang bumagsak. Kung ganoon, mahina niyang bulong, tama nga sila. Sumpa talaga ako. Mario, putol ni Tisoy, sabay hawak sa balikat niya. Hindi mo kasalanan ang dugo mo. Hindi mo pinili iyon. Pero may pagkakataon kang pumili ngayon. Ngunit bago pa siya makasagot, may biglang dagundong mula sa labas. Yumanig ang lupa, at sa malayo, nakita nila ang isang haligi ng itim na usok na tumataas mula sa bundok. Kasabay nito'y narinig nila ang sigawan ng mga tao sa baryo. Mga anino! Dumating na sila! Mabilis silang tumakbo palabas. At sa gitna ng dilim, nakita nila ang dose-dosenang nilalang na parang usok, ngunit may mata at kuko, gumagapang sa mga bahay. Isa-isang bumabagsak ang mga pinto at bintana, at ang mga tao'y nagtatakbuhan. Hinugot ni Mario ang anting-anting, nanginginig. Ngunit sa halip na lumabas ang liwanag, parang may tinig na nagbubulong mula rito, hindi ka malinis, hindi ka karapat-dapat. Halos mabitawan niya ito sa sakit ng mga salita. Ngunit biglang sumugod si Tisoy, may hawak na kahoy, sinusubukang harangin ang isa sa mga anino. Mario! Tumayo ka!
Hindi mo pwedeng hayaan na tamaan tayo ng duda. Napako si Mario na titigilan. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang kaibigan niyang walang kapangyarihan, ngunit buong tapang na nakikipaglaban. At doon, naramdaman niya ang pinakamalalim na hiwa, siya, na may anting-anting at mutya, ay natatali sa takot, habang ang tambay na walang dala ay humaharap sa dilim. Hindi bulong niya halos umiiyak. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Ngunit bago siya makakilos, isang anino ang sumugod kay Tisoy. Nahulog sila pareho, at sa sandaling iyon, narinig ni Mario ang sigaw ng kaibigan. Mario! Sumabog ang takot at galit sa kanyang dibdib. Biglang kumislap ang anting-anting, at sa unang pagkakataon, lumabas ang liwanag na matagal niyang hindi mailabas. Nagkalasog-lasog ang mga aninong nakapaligid. Ngunit nang matapos ang pagsabog ng liwanag, nakita niya si Tisoy, nakahandusay sa lupa, sugatan, at walang malay. Nanginginig siya, hawak ang kaibigan. Hindi pwede at sa malayo, mula sa haligi ng usok, narinig niya ang isang tinig na umalingaw-ngaw sa buong lambak. Tagapagmana dumadaloy sa iyo ang dugo ko. Hindi ka makakalaban sa akin dahil ikaw ay akin. At doon, tuluyan nang bumagsak si Mario sa gitna ng dalawang katotohanan, na siya ang tanging pag-asa ng baryo, ngunit siya rin ang may dugong pinagmulan ng mismong kaaway. Hawak-hawak ni Mario ang sugatang katawan ni Tisoy. Ang kanyang kaibigan, na buong tapang humarap sa mga anino, kahit wala siyang anting-anting, ngayoy halos hindi na humihinga. Dama ni Mario ang init ng dugo na dumidikit sa kanyang kamay, at ang bigat ng konsensya ay parang dinudurog ang kanyang dibdib. Mario, mahina ang tinig ni Tisoy, halos hindi na malinaw. Huwag kang tumigil, hindi ako mahalaga. Ang mahalaga, ikaw tumahimik ka, sagot ni Mario, nanginginig. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi mo ako iiwan. Ngunit bago pa siya makasagot ulit, yumanig ang buong paligid. Mula sa bundok, bumaba ang haligi ng itim na usok, at unti-unti itong nagkatawang halimaw. Sa gitna ng alon ng mga anino, lumitaw ang isang nilalang na halos hindi maipaliwanag ng mata. Malaki ang kanyang katawan, ang balat ay parang nabubulok na laman, at ang mga mata ay naglalagablab ng pula. Ang tinig nito'y dumadagundong na parang lindol. Tagapagmana, wika ng Haring Aswang. Dugong akin. Anak ng liwanag at dilim. Hindi ka nilikha para labanan ako, kundi para sumanib. Napalunok si Mario. Ang bigat ng boses nito ay parang humihiwa sa kanyang utak. Sa loob niya, may bahagi ng kanyang kaluluwa na tumutugon, para bang kinikilala ang tinig. At sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Kaedring na ang dugo sa kanya ay may bahid ng dilim. Nararamdaman mo ba, patuloy ng Haring Aswang? Kahit ikaw ay takot, kahit ikaw ay sugatan, ang tunay mong pagkatao ay nakatali sa akin. Halika at maging isa tayo. Wala nang pagtitiis, wala nang pagdurusa. Kalimutan mo ang pagtanggi ng mundo at ako ang magbibigay sa iyo ng lakas. Halos manghina si Mario. Sa bawat salita, ramdam niyang lumalambot ang kanyang puso, na para bang sa unang pagkakataon, mayroong nag-aalok ng pagtanggap. Ngunit kasabay nito'y bumigat ang kanyang dibdib nang makita niyang muli si Tisoy, nakahandusay, halos wala ng malay. Ang kaibigang ito ang tanging nanatili sa kanya, kahit itinaboy siya ng lahat. Hindi bulong ni Mario, nangingilid ang luha. Hindi kita pipiliin. Hinigpitan niya ang hawak sa anting-anting at mutya. At sa unang pagkakataon, sabay silang nagningning. Isang liwanag ang bumalot sa kanya, ngunit kasabay nito'y ramdam niya rin ang matinding sakit, para bang sinusunog ang bawat ugat sa kanyang katawan. Kung hindi ka sasama, ibig sabihin papatayin mo ako, wika ng Haring Aswang, lumalapit, bawat hakbang ay yumanig ang lupa. Kaya mo ba? Kaya mong patayin ang sarili mong dugo? Sumagot si Mario, nanginginig ngunit matatag, hindi ako ikaw. Hindi ako dilim. Ako si Mario at ako ang pipili para sa sarili ko. Sumabog ang liwanag mula sa anting-anting. Tumigil ang mga anino at nagsimulang umurong ang ilan. Ngunit hindi basta umatras ang hari. Sa halip, nilamon niya ang paligid ng itim na usok at sumugod kay Mario. Nagbanggaan ang liwanag at dilim.
Ang mga puno'y nabuwal, ang lupa'y nagbitak. Halos hindi makagalaw si Mario, ngunit bawat beses na babagsak siya, naririnig niya ang tinig ni Tisoy sa kanyang alaala, "Hindi kita iiwan." Para sa kanya, sigaw ni Mario, sabay bugso ng liwanag mula sa mutya. Umalingaw ang isang malakas na pagsabog, at napaatras ang Haring Aswang. Ngunit sa halip na bumagsak, ngumisi ito. "Malakas ka dahil sa akin. Ang dugong dumadaloy sa iyo ang nagbibigay ng liwanag na yan. At sa dulo, hindi mo ako matatalo dahil kapag pinatay mo ako, papatayin mo rin ang bahagi ng sarili mo." Nabitawan ni Mario ang anting-anting sa pagkabigla. Ang sinabi ng hari ay parang lason na bumalik sa kanyang isip. Totoo ba? Na ang lakas niya ay galing sa dilim? Na kung wawasakin niya ang halimaw na ito, mawawala rin siya? Sa likod niya, muling umubo si Tisoy, mahina ngunit malinaw, "Mario, kahit anong mangyari hindi dugo ang nagpapasya kung sino ka." Ikaw ang pumipili, na pahinto si Mario, huminga ng malalim, at dinampot muli ang anting-anting. Ang liwanag nito'y mas maliwanag kaysa dati. Tumayo siya, sugatan, nanginginig, ngunit puno ng apoy sa mata. "Kung ito ang kapalaran ko, tatanggapin ko. Kahit kapalit ng buhay ko." Sumugod muli ang Haring Aswang, at sa gitna ng banggaan ng liwanag at dilim, naramdaman ni Mario ang pagpunit ng kanyang katawan, ang sakit ng dalawang dugong naglalaban sa loob niya. Ngunit hindi siya umatras. Itinaas niya ang mutya, sabay hawak sa anting-anting, at sa huling lakas ay ibinuga ang lahat ng liwanag. Isang nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw, at sa buong baryo, nakita ng lahat ang pagputok ng liwanag sa langit. Ang mga anino'y naglaho, at ang lupa'y muling natahimik. Nang bumalik ang katahimikan, nakita nilang nakaluhod si Mario, halos hindi na makahinga. Sa kanyang harapan, wala na ang Haring Aswang, tanging abo at usok na unti-unting nawawala sa hangin. Ngunit hindi iyon ang huling salita ng dilim. Sa hangin, umalingaw ang tinig, malamig at nakapanghihilakbot, "Hindi ako tuluyang nawala. Mario. Habang buhay ka, ako'y naroon." Napatitig si Mario sa kanyang mga kamay. Nanginginig siya, dahil kahit nanalo siya, ramdam niya ang katotohanan ng sinabi ng hari. Ang bahagi ng dilim ay nasa dugo niya, at hindi iyon basta mawawala. Humarap siya kay Tisoy, na nakahiga pa rin, mahina ngunit buhay. Hawak ang kamay ng kaibigan, bumigkas siya ng pangakong hindi niya alam kung kaya niyang tuparin, "Hanggat may liwanag sa akin, lalaban ako. Hindi ko hahayaang ang dugo ng dilim ang magdikta kung sino ako." At sa gabing iyon, habang ang baryo'y nagbunyi, si Mario'y tahimik na nakaupo, alam na ang digmaan ay hindi pa tapos. Nanalo siya, ngunit ang tunay na kaaway ay nasa loob pa rin niya. Tahimik ang baryo matapos ang labanan. Ang mga apoy na sinindihan ng mga tao bilang panangga ay unti-unti nang namamatay, at ang hangin ay may bahid pa rin ng usok mula sa abo ng mga aninong naglaho. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Mario, duguan at pagod, hawak pa rin ang kamay ni Tisoy na nakahiga sa banig na inilatag ng mga kapitbahay. Nakatutok ang mga mata ng mga tao sa kanya. Ang dating tingin na puno ng pagdududa at takot, ngayon may halong paggalang, ngunit may halong kaba rin. Sapagkat kahit niligtas niya ang lahat, hindi nila malilimutan ang mga salitang lumabas mula sa bibig ng Haring Aswang, na ang dugo ni Mario ay hindi ganap na malinis. Lumapit si Kaedring, mabagal ang lakad, dala ang kanyang tungkod. "Ginawa mo ang hindi nagawa ng iyong lolo. Pinalaya mo ang baryo mula sa takot." Ngunit sa likod ng papuri ay may bigat sa kanyang tinig. "Ngunit alam mong hindi rito nagtatapos. Ang dilim ay hindi basta nawawala. Nasa iyo pa rin ito, Mario." Tumingala si Mario, ang mga matay mapupungay sa pagod. "Alam ko. Hindi ako bulag sa katotohanan. Pero kung ito ang bigat na kailangang pasanin para wala nang masaktan, tatanggapin ko." Naluha si Kaedring, marahil dala ng ginhawa at lungkot. "Hindi ka na palaboy, Mario. Ikaw na ang bantay." Nang gabing iyon, nagtipon ang buong baryo. Ang mga taong dati iniiwasan siya, ngayoy lumapit at nagpasalamat. Ang mga kamay na minsang humahawi sa kanya sa daan, ngayon ay humahawak at humahaplos sa kanyang balikat. Ngunit ramdam ni Mario na ang bagong paggalang na ito'y hindi rin ligtas sa takot.
Dahil sa tuwing titingnan nila siya, naroon pa rin ang tanong, kaibigan ba siya, o magiging kaaway rin balang araw? Habang sila'y nagsasaya, nanatili siyang tahimik sa tabi ni Tisoy. Mabagal ang paggaling ng kanyang kaibigan, ngunit buhay siya. At sa bawat paghinga ni Tisoy, nagkakaroon si Mario ng dahilan para huwag sumuko. Hindi kita iiwan, bulong niya sa kaibigan, kahit hindi ito gising. Kahit lahat sila tumalikod, ikaw ang nanatili. Kaya hanggang may hininga ako, ipaglalaban ko. Kinabukasan, dumalaw ang ilang matatanda upang magpayo. Mario, sabi ng isa, pwede ka nang umalis kung gusto mo. Natapos mo na ang laban, wala ka ng utang sa amin. Ngunit umiling siya. Hindi ako alis. Hindi ko kayang talikuran ang lugar na minsang tumalikod sa akin. Dahil kung may bagong dilim na darating, gusto kong ako ang unang haharap. Sa mga sumunod na linggo, bumalik sa unti-unting normal ang buhay sa baryo. Ang mga bata ay muling tumatakbo sa palayan, ang mga magsasaka ay bumalik sa pagtatanim. Ngunit may mga gabi pa ring may nakikitang kakaibang anino sa gilid ng kagubatan. At tuwing ganoon, si Mario ang lumalabas, dala ang anting-anting at mutya. Hindi na siya tinatawag na palaboy. Tinatawag na siyang bantay. Ngunit sa bawat laban, ramdam niya ang bigat ng katotohanang hindi niya maikakaila, na ang kanyang lakas ay galing hindi lamang sa liwanag kundi pati sa dugong iniwan ng dilim. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa isang tinig na pamilyar. Mahina, malamig, halos parang bulong ng hangin. Nandito pa rin ako, napatayo siya, pinakiramdaman ang paligid. Walang halimaw, walang anino. Ngunit sa dibdib niya, ramdam niya ang tibok ng dugo na hindi niya lubusang mapigil. Doon niya naunawaan, ang tunay na laban ay hindi lang sa labas, kundi sa loob niya. Isang hapon, nang makalakad na muli si Tisoy, umupo sila sa gilid ng bukid, tanaw ang paglubog ng araw. Alam mo, Mario, wika ng kaibigan, akala ko mawawala ka na. Pero nakita ko kung paano ka tumayo. At kahit anong sabihin nila, kahit ano pang dugo ang dumadaloy sa iyo, para sa akin, ikaw pa rin ang Mario na nakilala ko, kaibigan, kapatid, bantay. Napangiti si Mario, kahit mabigat pa rin ang puso niya. Salamat, Tisoy. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Siguro, kahit na may dilim sa dugo ko, hanggat may taong naniniwala, hindi iyon ang mananaig. Tahimik silang nagmasid sa araw na unti-unting lumulubog. Sa bawat sinag na nagiging ginto, ramdam ni Mario na may bagong umaga pa ring darating, kahit gaano kadilim ang gabi. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon ang wakas. Alam niyang ang tinig ng hari hindi pa tuluyang naglaho. Na may araw na muling magpapakita ang dilim, marahil mas malakas, marahil sa ibang anyo. At kapag dumating ang araw na iyon, kailangan niyang handa, hindi lang para sa baryo, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Sa huling gabi bago siya tuluyang tanggapin ng buong baryo bilang kanilang bantay, naglakad siya mag-isa sa gilid ng gubat. Pinikit niya ang mga mata at hinawakan ang anting-anting. Ang lamig ng hangin ay parang bulong, ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya. Kung nandyan ka man, mahina niyang wika, makinig ka. Hindi ako ang magiging alipin mo. Hindi ako ang magiging kasangkapan ng dilim. Habang tumitibok ang puso ko, pipiliin ko ang liwanag, even kung ito'y masakit, kahit ako'y mag-isa. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang bigat na bahagyang gumaan. Bumalik siya sa baryo, kung saan naghihintay ang mga tao, hindi na mga estranghero, kundi mga buhay na dapat niyang pangalagaan. At sa kanyang paglalakad, alam niyang ang kanyang kwento'y hindi lang tungkol sa laban ng tao, laban sa halimaw. Ito'y laban ng isang tao sa kanyang sariling anino. Sa dulo ng lahat, natutunan niyang ang tunay na anting-anting ay hindi ang mutya o agimat na hawak, kundi ang kakayahang pumili, ang lakas na magsabing, hindi ako itatali ng aking nakaraan, dahil ako ang gumagawa ng aking bukas. At doon, habang ang unang mga bituin ay lumitaw sa langit ng Negros, nagsimula ang panibagong kwento. Isang kwento ng bantay na minsang naging palaboy, ng kaibigang handang magsakripisyo, at ng baryong muling natuto ng pag-asa. At sa huling paghina ng hangin, parang bulong ng gabi, isang alaala ang naiwan, na sa bawat dilim na susubok yumakap sa atin,
Laging may liwanag na handang lumaban, at ang liwanag na iyon ay nasa ating sariling pagpili.